Yon, partner. So, kanina, may binabanggit ka na. Nakatama nga. May kondisyon na naman. Oo. Si Pastor Kibuloy. Oo. Ano ba talaga? Paano ba ipapasuko si Pastor? Kasi may warrant na nga, partner. At ang sabi nga ng PNP, isang pugan, wanted na. Okay? Si Pastor Kibuloy. At yung ibang mga kaibigan naman niya, sinusubukan daw, partner, kumbinsihin ang pastor na para sumuko na lang. Sumuko. Kasi nandyan na yung warrant. Pero, ang sabi naman ng pastor, nung Abril 6, nagpahayag nga ito ng kondisyon bago raw siya sumuko, partner. At anya, kailangan daw may kasulatan mula kina Pangulong. Sa mismong Pangulo, partner, Pangulong Bongbong Marcos Jr., Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, at National Bureau of Investigation Director Medardo de Lemos, na nagsasabing hindi makikialam ang US government Sa kaso. sa kaso. Ang sabi pa ng pastor, if you fail to give in written form these conditions from the Office of the President, Office of the Secretary of Justice, PNP, NBI, and CIDG, you will never see my face. Yun. Yung kanyang to. Ito sa akin, partner, ha? Okay? Kasi kung nadinig na buo ng mga kayubi natin, yung huling official statement niya nung April 6, April 6 lang, partner. Official statement siya ulit ito yung nababasa ko sa kanya, di ba? Bago niya binigay yung kondisyones na yan, partner. Ang sabi niya, kaya hindi siya lumalabas, hindi siya nagpapakita, dahil meron siyang fear na magkakaroon ng extraordinary rendition. So, ibig sabihin, hindi nadadaan sa extradition na yun ang legal. Di ba, may extradition treaty naman tayo with the US. Okay? At ang mangyayari daw ay kikidnapin na lang siya o kaya i-assassinate siya. Yan yung unang pahayag niya. Hindi, pati ito. Pati itong huli. Actually, parang inulit niya Kaya lang, mas marami siyang revelation dito, partner. Sa bandang sa itong huling April 6, 2024. Tama? So, i-discuss ko lang yung medyo gitna, partner. Sige, partner. Okay? Ang sabi niya kasi ganito. Okay, natatakot siya. At kaya daw pinapatawag siya, kaya siya ipapatawag sa Senado, yun daw ay patibong. Patibong, na to the point na kaya siya ipapa-aresto ng Senado, para ang endgame ay ibigay siya sa kamay ng US. Kasong yan, napakasimple po niyan. Kaya lahat na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po yan patibong. O hindi ko alam kung ang $2 million, which is 110 million pesos, nasa kamay na ng mga atat na ito na maging award nila. Kaya atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. Nakikinig ngayon ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito, na kayo ay sumusunod lamang at hindi nyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin, at ang endgame ay extraordinary rendition, which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined na assassination talaga ang mangyayari, sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano. May kaso siya rito Yes, di ba? Oo. So ngayon, partner, ito yung revelation niya. Di ba? Matagal na daw kasi ang kaso na yan. 4 na taon na nga daw na na-dismiss. Okay? Nagtataka siya bakit binuhay ng DOJ. Okay. Okay? No. Ang itinutukoy niya, itong kaso niya dito sa Pilipinas. Oo. So ngayon, bakit
Okay, gusto natin liwanagin sa mga kayubi No, natin, oo. partner. Kasi Oo. alam mo, pag ang nadinig nila si Pastor Kibuloy, akala mo totoo eh. Oo, at saka, well, ito naman ay binanggit mo, diniscuss mo na nung mga nakaraang nating mga programa kung paano ito uli nabuhay yung kaso, partner. Although, dati sinasabi nga natin na may kaso nga siya pero na-dismiss. Yes. Diba? Noong una sinasabi dun sa Davao. Oo. So, ang ayoko lang dito, partner, meron misinformation. Oo. Na kapag ikaw, hindi mo talaga alam yung procedure, Okay. maniniwala ka na totoo. Mm-mm. Okay? Ang sabi niya kasi ganito, matagal nang namatay, at ito daw, ang sabi sa kanya, partner, kausap niya, si SOJ Remulla, Okay. naka-dismiss naman daw yung mga complaints. Mhm. Yun yung sabi sa kanya. Oh. So mga kayubi, dun pa lang sa nakakausap niya si SOJ, na may kaso siyang pending petition, Mm-mm. ang lakas niya talaga. Yun ang gusto niyang parating. Sa DOJ na mismo si Secretary Remulla noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa pupunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissible itong kaso na ito. Dismiss na ba natin, Pastor? Sabi niya, wag muna. Kasi para merong katuwiran ka na para sa extradition na meron kapang kaso dito. Dismissible po yan. Kaya, binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Davao, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito ay panggigipit at pagpapahirap. No. The way I see it, partner, ha? Oo. Kasi kami na lawyer, di namin mapupuntahan si SOJ. Oo. Di ba? Kasi- Lalo na pag may pending case ka. Oo, binanggit niya mismo yung pangalan ni Yes. Secretary of Justice. Oo, in other words, Remulla. partner, kausap niya, syempre, ayoko naman sabihin na truth yun agad. Mm-mm. 'Di ba? Syempre in fairness naman kay SOJ, 'di ba? In fairness, ang sabi niya lang, nakausap niya, 'di ba? At ang sabi daw ni SOJ Remulla, ka-dismiss yung kaso. So in other words, nakakausap kayo samantalang may pending case ka, may pending petition ka sa SOJ. So ganun ka talaga kalakas. Ganun sila ka-close. Oo. O, tandaan natin, partner, siya naman ang umamin. Oo. So, yung kaso niya, partner, na you supposed to be lupa sa Prayer Mountain, partner. Oo. Supposed to be, isi-sequester daw yun. Oo. Alam mo ba yun? Pero, anong nangyari? Pero, ang sabi ni Pangulong Duterte, huwag pumayag. Oo. So, di nilakad. Oo. So, nandiyan pa rin, hindi na sequester. Mhm. O, saka yung mga kaso niya, So, partner. sino naman ang kapit niya doon? Ay, Kung bakit basta hindi ang, na-sequester? basta ang sabi ni Pangulong Duterte, huwag kang pumayag. So, meron So- na naman siyang doon, partner. Kadikid. Kasi ang sabi niya lagi siya nagpapasalamat kay Tatay Diggs. Oo. Ang sabi niya, nung may kaso siya, partner, Mhm. si Tatay Diggs ang lumalakad Mhm. at pinupuntahan ang dapat puntahan. Oo. So, bahala na kayo kung anong ibig niya sabihin yan, partner. Okay. Pero na-dismiss yung case. Oo, okay. Okay? Nabanggit mo kanina, special mention ang pangalan ni SOJ. Yes. Oo. Kasi at that time, partner, Pangulo na si PBBM. Okay. So, parang ang dating, ano ba to? Kasi partner, tandaan mo, 2020 kasi na-rule na ma-dismiss sa Davao City yung case. Mhm. So, ang nakapetition na yan doon sa panahon na halos panahon na ni SOJ Oo. Remulla. Oo. Okay? So, ang nangyari, partner, ang sabi niya, kausap niya ang SOJ at sinabi na, para ba, i-dismiss na ba natin? Oo, di ba? Close. I-dismiss na ba natin? So, ang sabi daw, Pero hindi naman direktamente, yun ang sinabi ng pastor. Pero kung papakinggan, Sinabi yung niya. tono, sinabi niya. sinabi Binanggit niya, diretsahan, ha? Oo. Talaga. Di ba mga kayubi, yun ang Oo. pagkakasabi niya. And then, sabi niya, ang plano, wag munang idesisyonan. Kasi pag na-dismiss, di ba, walang case sa Pilipinas. Pag walang case sa Pilipinas, pwede siya ma-extradition. Kaya pending daw. Yun ang kwento ni Pastor. Ni pastor. Okay? So ngayon, partner, nagtataka siya kung bakit nabuhay pa
wala naman, kumbaga ka-dismiss naman talaga. So mga kayubi, ang gusto ko lang linawin dito, yung word na bakit binuhay pa. Okay? Tandaan natin, at that time, na ito ay hindi pa na-decision ng DOJ, may pending petition for review. And as a party to the case, di ba, either respondent ka or ikaw yung complainant, kung natalo ka sa lower, let's say sa prosecutor's office, you can bring it up sa DOJ. So once ito ay na-file yung petition for review sa DOJ, partner, walang kasong namamatay. So kaya wag sabihin na bakit binuhay pa. Implement nila yung warrant of arrest dito po sa kasong itong binuhay nila. Dismiss na po yan. Mag-apat na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng prosecution, wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan eh. Failure to prosecute. Kasi buhay pa siya talaga. Diba? Na-dismiss lang siya, pero pending appeal, buhay pa siya. So, pwede siyang talagang isang pa. Oo. Pwede pa siyang i-recommend for filing. For filing. Oh. Okay. Now, sabi mo nga, doon sa mga pahayag ni Pastor Kibuloy, ang sinasabi nga niya, sa kanyang revelation, na nabanggit ni SOJ Remulla, na ka-dismiss naman Daw. yung kaso. Oo. Okay. Sa iyong pananaw, partner, sa iyong okay, bilang abogado, gaano ba kabigat itong kaso? Okay. Gaano ba kabigat itong mga kaso na isinampa kay Pastor Kibuloy? Dito ito sa Davao. At ito ba ay simple lang at pwede basta lang ma-dismiss? Yan. Okay. Malamang nadinig mo na sinabi niya. Oo. Simple lang daw yung mga kaso niya. Ay, ganito po ang nangyari. Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po nangingialam ang bansang puti, harapin ko po lahat yan. Napakasimple po ng mga kasong yan. Napakasimple po niyan. Partner. Para at least mabigyan din natin ng linaw. Tandaan mo, partner, child abuse ang pinag-uusapan natin and maltreatment. Okay. Diba? Hindi ko lang kasi alam kung anong klaseng child abuse kasi bailable. So definitely hindi siya papasok sa rape. Diba? So it might be acts of lasciviousness in relation to Child Abuse Act. Kung di ako nagkakamali, partner, mabigat din ang penalty to, kulong din to. At hindi to probationable kasi yung ban pa lang na na inano sa kanya, na kailangan niya i-post, hindi siya maliit na halaga. Parang 160 plus 80,000. Mga ganon, partner. So, hindi siya mabigat, especially pag may child abuse tayong kasama. At ang isang mabigat, partner, yung qualified human trafficking. No bail yun, partner. Heinous crime yun. So, wag niya sabihing simple. Naku. Hindi simple yun, partner. So, ito nga ang sinasabi niya. Kaya siya natatakot, ito, partner, hindi ko alam kung nadinig mo to. Natatakot siya dahil nakipagsabuatan daw si PBBM sa mga puti. Mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niya ang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya nung December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, na siya
ibibigay siya sa kamay ng US. Mhm. Kaya, kumbaga, ang dating, hindi siya makalabas. Because of that, partner, tandaan natin. Ang kaso, mga kayubi ito ha, ang kaso ay pumapatak na karoon ng warrant 2021. So, yung federal warrant na issue ito against Kibuloy, November 10, 2021. Mhm. So, tandaan mo, partner, ang pangulo pa nito ay si Pangulong Duterte. Okay? So, nagkaroon ng FBI wanted poster February 2022. Oho. Pangulo pa ni si Pangulong Duterte. Oo. Partner, hindi ko alam ha, halos ito mga kayubi, hindi ito masyado nadidiscuss sa mga news natin. Oo. 'Di ba? Okay. At tandaan natin mga kayubi, marami siyang mga activities na lumalabas siya. Wala siyang fear. Bakit? Bakit wala siyang fear, partner? What do you think? Oo. Dahil nasa administrasyon siya. Yes. Oo, ganun lang yun. Dahil ang Pangulong Duterte pa, ang Pangulo. Oo. So, Sila, pati ng Pangulo. malamang, partner, kung sanggan dikit talaga sila, meron usapan to na hindi kita isusuko sa US kahit ano pa Mhm. ang mangyari. At mga kayubi, yan ang inaasahan niya. Dito sa administrasyon niya. Yes, kay PBBM, kaya nga sinasabi niya na parang walang utang na loob si PBBM, sinuportahan kita. 'Di ba? So ngayon, mga kayubi, kay PBBM, inexpect niya na magiging malaya pa rin siya lumakad-lakad. Kasi mga kayubi, nung nagkaroon ng campaign, nasa labas si Pastor Kibuloy. Lumalabas yan. Sa send-off ceremony sa Davao City para sa National Caravan Team ng Uniteam, nanguna sa isang pray-over si Kibuloy para kay Mayor Sara. Tiwala ang pastor at spiritual advisor ni Pangulong Duterte na landslide ang panalo ng BBM Sara tandem. Pero nakabanggit ba siya ng kahit katiting na fear? Tungkol sa mga US partner? Tungkol sa kaso niya sa US? Wala. Meanwhile, on Saturday, July 29, former President Rodrigo Roa Duterte and Pastor Apollo Sikibuloy enjoyed the weekend exploring the streets of Davao City, this time passing over the newly inaugurated first segment of the Coastal Road, spanning 7.8 kilometers from Tulip Drive to Bagua Playa. Davaoeños spotted two familiar faces on Saturday afternoon, plying the roads of the city, the well-loved former President and City Mayor Digong and Pastor Apollo of the Kingdom of Jesus Christ. Joining the motorcade are former Executive Secretary, Attorney Salvador Majaldea, and Attorney Garrison Gali, a litigation paralegal from California, USA. Some Davao-based aficionados also made it to the 10-man motorcycle group. After delighting some supporters with selfies at one snack joint, the motorbike convoy headed to the Davao City Coastal Bypass Road Project. This is one of the major road projects included in the infrastructure modernization for Davao City that will provide support in the city's urban infrastructure development plan. The team's final stopover was at the former president's humble residence, where they conversed about relevant issues concerning the world today. O dito, July 29, 2023, may kaso na siya sa US. Pero may fear ba siya sa kanyang buhay? Wala. Nasa labas pa siya. Nagmamotorsiklo pa kasama si dating Pangulong Duterte at ang dating Executive Secretary. No fear. Ba't ngayon? Sinasabi niya, maaaring magkaroon ng extraordinary rendition na ipapakidnap siya o ipapa-assassinate ng mga puti. Bakit kaya hindi niya naisip ito noon? Ngayon na lamang. Kung kailan naiipit na siya sa issue at wala nang nakakalakad at nakakapunta sa dapat puntahan para iligtas siya.
fear niya, partner. Kasi sabi niya, di ba, ready naman siya sa kaso sa US. 22 lawyers meron siya. O bakit ka ngayon na tatakot? Dahil daw sa extradition, rendition. Partner, ito lang, logic lang mga kayubi. Kung totoo, nakipagsabwat, na wala namang ebidensya, partner, i-assume natin. Nakipagsabwatan si PBBM sa US, partner. Bakit pagagamit ng extradition, extraordinary rendition, kung pwede naman pabilisan? Oo, yung pagdakip. Oo, yung extradition Oo. na legal. Oo. Dadakipin din naman, iso-surrender. Oo. 'Di ba? So bakit pa magagawa ng extraordinary rendition na mapupulaan si PBBM, partner? Tama. 'Di ba? Kung makikidnap yan at ma-assassinate yan, sino ba mapupulaan? Si Pangulong Marcos. Ang balik din ng singaw sa Pangulo din. Yes. Kasi, oo. Diba? Iba na ang naging, doon partner, take, di ba, ng tao. Oo, magiging Oo. illegal ang dating, Oo, di ba? Hindi lang ang kanyang ang followers ng partner ng church ni Pastor. KOJC. Oo, kung hindi lahat na mapupuna yun. Oo. Bakit? Oo. Bakit mo hinayaan? Di ba? Oo. Na magkaroon ng extraordinary rendition. Magkakaroon ng kulay yung partner. Oo. Oo. Di kung ako si PBBM, di ba? Kasi nga, conflict na ito sinasabi ni Pastor Kibuloy. Oo. Kung totoo, nakipagsabuatan si PBBM ang gobyerno sa US, di mag-file na lang agad na lang extradition, mabilis pa, suko kita, kaya, ganun mangyayari. Pero kasi ang balak ni Pastor Kibuloy, tingin ko, hindi talaga siya pupunta sa US. Kasi walang lalakad ng kaso niya sa US. Wala, di kaya ni Pangulong Duterte dun eh. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko naman ang batas na yun. Mabibilan mo ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nag-pay siya lumakad. At pinuntahan ang lahat ng dapat puntahan. Diba? Talagang doon, ang kaso, talagang kailangan kang umappear, madidinig ka, at lalabas doon. Fair yun, partner. Pero- Walang kilikilingan doon. Pero ito